Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bug Production. I'm here, your boy from Notif. Giving you guys another video reaction video. This time we're talk about Apex Tuldok. Mag-subscribe muna tayo kay Apex. First time ko makatambay rito sa sa channel ni Apex. At like muna natin yan guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Apex. Huwag niyo na rin kalimutan na i-like yung video at i-play niyo ng mas madami para mas lalo pang kumita si Apex dito. Ganun pa man guys. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share ang video natin. Kung hindi niyo na ma-share, kahit i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man. Hindi ko na-atake yung paborito ninyong artist. Nandito tayo para sa reaction video. Nagre-react lang tayo para sa facts, meaning at message. Ganun pa man. Hopefully, kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Ganun pa man, nagre-react lang ako dito at lahat ng mga sinasabi ko rito ay reaction lang. Ngayon, kung nasasaktan ko sa reaction ko, huwag niyo masyadong damdamin. Patnubay ng magulang ay kailangan yung mga nakakatanda sa inyo. Tingnan ninyong mabuti yung mga kabataan dyan, 27 pababa. Sana gabayan kayo dahil hindi pa kayo hubog. So, tingnan natin ito guys, pero bago tayo mag-start, ito nga pala ay requested ni Kenneth Kane Saludares. Sabi niya, Sir Plan, pareact naman ang kanta ni Apex na Tuldok 6 days ago. So ngayon lang tayo nagkaroon ng tsansa. Ganun pa man guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Ang music producer yung California, one audio engineer at the same time. Ang master of therapist, mananood, master practitioner, ang applied psychologist, gawin natin guys para makarami tayo. Sa description ng personal na channel ko, gusto nyo marinig kumanta o mag-rap. May nag-release ako ng 5 song na English, nag-release din ako ng 5 song na Tagalog. I mean, hinahayaan ko lang siya mag-marinate. Mag-release ako na mag-release ng mga kanta. Ang target ko, kahit siguro mga 200 na kanta lang ako. And then, okay na ako doon. Ganun pa man, guys. Gawin na to guys. So, 200 o 2,000. Nag-iisip akong, gusto kong, hanggang saan ba yung kaya kong ilabas. You know? At ang dami kong mga beat dito na parang sayang. So, at ang dami kong mga beat na mayroong mga hooks na dating-dati pa. 3 years ago, 4 years ago. Imagine niyo kada araw simula ng sa loob ng isang taon, just, isipin nyo lang sa isang taon, 5 beats yung ginagawa ko, tapos kada isang beats may hooks. Isipin yan guys, sa loob ng since 2011 siguro. Simula 2011 hanggang ngayong taon na to, ang dami kong mga ginawang mga beats, na yung iba nabenta na, yung iba naman ginamit, yung iba, na puro may mga hooks. So, nag-iisip ako bakit hindi ko siya gawa ng kanta. So, alam ko yung ibang mga kanta ko doon, o mga ibang mga beat, parang outdated na. Pero, pipili lang tayo ng mga ayos, tapos ipopost natin. Ganun pa man guys, let's get to it. Shoutout nga pala kay Apex. Pakinggan natin, Apex Tuldok. Huwag niyo kalimutan, tapusin yung video. Woo! Wow! Shoutout nga pala sa beat. Ganda. Ganda ng scene. Hey! Aha. Inakyat mo mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa mo mabubog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman ang tarong. Merong natin sino ba? Inakyat mo mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa mo mabubog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman ang tarong mo nagtutog. Sorry guys, nilagyan ko ng subtitles para mas lalo natin siya maintindihan. Ulitin natin para tawag dito, mamarinig sa utak natin. To the silence, baby! Apex! Hey, Z! Apex, pinakamataas, pinakamatayo. Yeah. Inakyat mo mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa mo mabubog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman ang tarong mo nagtutog. Okay. Kasi, tawag ito, yung parang natuldukan yung pagdating niya. Sa totoo din yun napakagandang irony at tawag dito metaphor ni Apex, no? You know, sabi nila, pag may gusto kang marating sa buhay mo, hindi yung goal yung dapat mong tingnan, kundi yung proseso. Kasi once narating mo na yung goal, parang huminto na lahat Parang wala ka nang pupuntahan. Katulad may paborito kang movie. Ato, ayoko masaktan lahat ng mga millennials tulad ko Pero once na matapos ang One Piece, wala na tayo nun. Kaya sobrang nakakalungkot, sobrang nakakabadya, nakabagabag na malapit na matapos ang One Piece at matatapos na yung kabataan natin. Yung pagiging bata natin, pagiging teenager natin, pagiging young adult natin. At ganoon din yung sinasabi ni Apex na parang
kung kailan nakarating ako sa tuktok, parang nawalan ng basihan o meaning lahat ng buhay ko. Dahil yun yung gusto kong ma-achieve, yung pinaka-apex, yung pinaka-taas, yung pinaka-tugatog. Tapos, nung naabot ko na, parang wala na. Kailangan ko na rin palang bumaba. Parang kailangan mo talagang tingnan, hindi basta yung gusto mong marating, but yung proseso na kailangan mo puntahan. Yun yung kailangan mong mahalin, yung proseso. Kasi yung proseso, yung magdi-define sa'yo bilang ano ka, bilang sino ka, bilang anong klaseng tao ka. At yun ay pinaka-importante sa lahat. Tuloy natin. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Yeah! Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng itok. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Yup! Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng itok. Marami nag-aabang, marami nagtatanong, kailan battle, miss ka na namin mang baon. Bago ko sagutin kung bakit ba ganun, ibalik mo na natin sa dating panahon. Wow. Estranghero at Ramon, Yausi at Pajuts, Dado versus Looney, etos na pinasalut. Hanggang sa maligaw, kay Eminem pati kay Juice, binge watch ng grind time pagkagaling ko ng school. Rekta na kagad sa computer shop, panahon di Yung mga sinasabi dito na Apex, yung parang experience niya, parang ito yung pinaka ano niya yung tribute niya sa sarili niya bilang isang artist. Parang pakiramdam kasi ng ibang mga artist, yung flip top na yung rurok ng pagiging MC mo sa Pilipinas. Kasi nag-start siya bilang MC, gusto niya talagang bumattle. So yung buong pagkatao niya nandun sa idea ng pagka-battle. Yun yung bumuo ng pagkatao niya. So parang wala na siya ngayon sa battle rap, parang tinanggalan siya ng pagkatao, nawalan siya ng purpose. Pero at the end of the day, yung pagkawala mo sa battle din ay at pagkawala ng purpose na yun ay nagbigay din pala sa'yo ng panibagong purpose para makagawa ng kanta. Yung irony na yun na parang bilang isang battle MC, tinanggal ako sa flip top, parang nawala. Diba? Ay, parang meron kang tinatawag na hindi naman loyalty, pero meron kang gauging. May panukat ka na parang hindi ko kayang bumaba, pumunta sa ibang battle league dahil sa flip top ako galing. Iba yung karakas ng flip top talaga. Parang nawalan ako ng purpose bilang isang artist. Parang hindi na artist yung tingin ko sa sarili. Parang nawalan ako ng gana maging artist. Pero at the end of the day, yung pagkawala mo rin sa flip top, yung nagbigay sa'yo ng pangunahing pundasyon para makapag-create ng panibagong song. At yung tuldok, yung nagbigay sa'yo ulit ng panibagong purpose na parang hindi nga ako battle artist pero nakagawa ako ng musika dahil sa pagkawala ko. So, meron pa ring byproduct yung pagkawala sa flip top. Ganun pa man, nakakalungkot. Nakakalungkot kasi usap-usapan na wala na siya sa flip top, 'di ba? Tuloy natin. rekta na kagad sa computer shop, panahon di pa uso yung Google Maps. Yep. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernat, ako'y nahuli ng rap parang nabubit rap hanggang Yep, totoo 'yun. Kasi I'll be honest, ayan yung pinaka sakit na, ako, matanda na kasi ako guys, matanda pa yata ako kay Apex, matanda pa ako sa ibang mga artist dyan. Kaya maraming naiinis sa akin na akala mo kung sino daw ako, na akala mo artist ba ako. Bago pa magkaroon ng flip top, bumabattle na ako freestyle. Freestyler talaga ako guys. So alam ko kung sino yung mga rapper na iniiwasan ko din. Hindi dahil sa duwag ako makalaban sila sa freestyle battle rap. Dahil lang syempre parang alam ko kung saan lang yung kaya ko, 'di ba? At yung mga idea ko bilang rap, hindi ako ganoon ka-expose. Ang alam ko lang sa lugar ko, mga kaibigan ko, ako pinakamagaling. Pero na-expose na ako sa mundong yon, mayroon palang mas magagaling pa talaga. At hindi natin mapagkakailan na mayroon talaga magagaling. At ako'y humusmus pa sa ganong klase ng kalakaran. Dahil ang tingin ko lang sa sarili ko, kung bakit ang tingin ko sa sarili ko ay napakahusay at napakagaling. Kasi progresibo yung ginagawa kong musika. Pag sinabi natin progresibo, yun yung mga musika na pangbayan. So, 'di ba, parang para sa mas hardcore ako kasi mainstream kayo, pero ako underground na pinaglalaban yung bayan natin. So, yun lang yung kinataas ng ego ko, na parang wala namang purpose yung pagrarap ninyo eh. Nagpapakit lang kayo para maka-youth kayo. Diba? Parang yun yung nasa isip ko. Pero ako, ang sinasalba ko, inang bayan natin. So, ganun kalaki yung ego ko dati, to the point na parang
close-minded ako sa ganyang klase ng idea. Na parang wala akong pakialam kung di ako sumikat. Ang mahalaga nagpe-perform ako. Habang yung iba, studio rapper na gumagawa ng musika, pero never sila nakapag-perform. Nakapag-perform naman, kahit pa paano, pero never nakatulad ko talagang lumalabas talaga, entablado ng Menjola, ng Tandang Sora, at iba-iba mga saluma. Ginagawa ko talaga. At ibang mga club na nagbibigay at nagsusulong ng mga ganong klase ng plataforma. So, iba yung Caracas ko dati. Kaya, I'm pretty sure, nag-gets din ng iba yan. Kasi, bago pa magkaroon ng Balakid, bago pa magkaroon ng Kahir, bago pa magkaroon ng Beatroom, may plan na. May El Pinas na. El Pinas pa kasi ako dati. Kung hindi kayo naniniwala, guys, sa mga taga Day One dito, check nyo lang El Pinas. Marami akong kanta sa YouTube. Mga late ko na rin nailabas. Kasi nga, nung kanta ko, pine-perform ko lang eh. Pero nagkaroon ako ng chance na mag-record. Ni-record ko yung mga kanta namin. Ay, mga lumang kanta na alam ko hindi nyo matitripan. Napakiramdam ninyo parang pang high school. Parang, syempre, diba? Old school. Ito natin. Parang nabubitrap hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu. Brand new, ginanap sa Quantum. I'm a big fan of Datu. I'm a big fan of Camel Toe. Big fan ako ni Delo back in the day. I'm a big fan of Target talaga. Kahit si Andy G nakakatuwa kasi basta ganun tamang nung mga panahon na yun kasi sobrang advanced na rin kasi talaga ni Batas, putang ina. Habang sila Looney nandun lang sa tamang na corny jokes, patawa, si Batas advanced na talaga. At kaya nagustuhan ko rin si Batas ng mga panahon na yon. Tapos, bago pa magkaroon ng Keja, bago pa magkaroon ng Sak Maestro, natutuwa ako kasi nakapanood ko yun, parang sarap din parang manood. Pero nakakapagod din palang manood ng ganun. Kasi hindi ko alam kung kailan ako huminto manood ng flip top din talaga. Yun. Tuloy natin, guys. Pero, natuwa ako at lalo kong nirespeto si Enigma nung nakita ko nag-perform si Protege dito. Kasi idol ko talaga si Protege dati pa eh. Siguro high school pa lang talaga ako. So shoutout kay Protege. You know. Tuloy natin, guys. Parang down-crowded versus stand-true. Tagalog pa kaya yung dating ay naging times 2. Nakakatuwa kasi yung ginagawa dito ni Apex, hindi siya nagsasalita na parang sarili niya lang. Parang ini-express niya yung lahat ng mga salita na gusto naming sabihin ng mga tao na nakasaksi, na witness, yung mga tao na pareha ng nararamdaman ni Apex. Kasi kung ano yung nararamdaman ni Apex, nararamdaman ko yun. Ang problema lang, hindi ako battle MC dyan sa Flip Top. Sa tingin ko, mas intense yung nararamdaman niya kaysa sa akin. Kasi ako, habang pinapahingan ko siya ngayon, naalala ko, nare-reminisce ko yung mga bagay-bagay. Diba? Noong mga panahon na yun, naririnig niyo ako lagi minimension si MF Doom kasi parang may multis na kasi kami dati dito, diba? So parang sa inyo, parang bago pa lang yun. Kasi may kasabihan nga tayo, diba? Ang sabi nga nila, kung ano yung nangyari dito sa Western country, 3 years bago dumating sa Pilipinas. Ganun kayo ka-slow pagdating sa ano. Kaya napipilitan kayong umadapt talaga, you know. So I'm very proud na meron talaga mga tao na pinipilit na gawin yung mga katulad ng ginagawa namin dito. Kaya lang very premature. Katulad ng mga issue, 'di ba? Ang hirap magsabi, ang hirap gumawa dahil parang hindi pa kayo ready. Parang basta magigets yung gusto kong sabihin kasi may mga tao diyan sa Pilipinas na talagang naiintindihan ko ano yung sinasabi ko. Na alam nila na hindi pa kayo ready sa mga ganong klase ng usapin, ganong klase ng mga musika. Kasi hindi tanggap. You know. So, kung ngayon sa panahon ngayon, kahit gana pa tayo ka-moderno, nahihirapang matanggap yung iba, hindi masyadong nagigets, hindi masyadong tinatangkilik. Paano pa kaya yung mga old school natin, di ba? Paano pa kaya nun? Wala kang social media dati. Ngayon, parang yung social media yung nagko-connect sa western culture at saka sa eastern culture, di ba? Tuloy natin. Tinignan ko kung may Facebook sila. Gusto ko na malaman kung meant to be ba. Di lang simple na asaran parang buti nga. Inisip lang yung legacy, may A to Z pa. 2010, kalabang ko si Harlem T, B-A-T-T-L-E-R-A-P. Komedyante na rapper parang Michael V. Nagapi ng unang salang pero ice ng G. Ako'y OG parang Obi-Wan Kenobi.
Unang TF ko noon kay Daddy Jody 500 pesos Daddy yung inabot Jody. kay Toti. Pasimple low-key palihim parang shinobi. Unang laban ko 17 anyos. Nung natalo winning streak na pagkatapos. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng barko wala nang doubt. Ang ganda ng sinabi niya dun, no? May mga tao talaga na minsan meron silang calling na tinatawag eh. Yung parang pag meron silang na-experience na bagay na nagbigay sa kanila na hindi naman kakarampot na kasikatan o kasayahan. Kasi minsan nalulunod tayo sa idea ng happiness is a choice. Diyan ka masaya, hindi pasukin mo. Happiness is a choice. 'Di ba? Pero hindi natin naiintindihan na we're still a man. Bago ka maging artist, bago ka maging rapper, bago ka maging sikat na komedyante, whatever it is, lalaki ka muna. At we're meant to fucking suffer. And I'm sorry to say this, pero binild talaga tayo para mahirapan eh. Hindi required sa atin na pwede tayo maging masaya, pero konti lang, saglit lang. Hindi dapat natin talaga pinupurso yung happiness kasi we're built to fucking suffer. And I'm sorry, ganun talaga. Kasi meron tayong mga desisyon na pwedeng ikasuffer ng ibang lalaki. At ikasuffer din natin at the end of the day. Every single day nagsasuffer tayo in any shape or form. Di lang natin napapansin. So, yun yung mga bagay na yan na hindi naiintindihan ng bawat individual na parang bilang lalaki, napakaswerte natin, na parang wala lang, pero hindi na naiintindihan na nahihirapan tayo araw-araw. Hindi lang natin mai-release, maibigay, mai-expose sa kadahilan ng yung endurance natin sa pain at tolerance natin sa sakit, sa rejection, masyado nang malaki. Kasi bata pa lang tayo, nakakaranas na tayo ng rejection eh. Bata pa lang. 'Di ba? Araw-araw nire-reject tayo, pangit tayo, hindi tayo masipag, tatanga-tanga tayo, tamad tayo, bobo tayo, hindi tayo magaling sa eskwela, puro lang tayo patawa. Plus pa yung mga babaeng rumeject sa atin, broken hearted, di tayo pwede sa mga ganitong bagay, pangit tayo, hindi tayo masculine. Ang daming rejection nun, na kailangan natin hindi pansinin, kailangan natin magpumunta sa isang kanto, manginig lang, at isipin yung mga bagay-bagay at manahimik. Maraming bagay na sobrang sakit sa puso natin na hindi natin magawang sabihin sa ibang tao. At ang kailangan lang natin ay manahimik. At yung pinakamasakit din, guys. Kaya minsan, happiness is a choice, pero at the end of the day, pag pinili mong maging masaya, mawawala yung idea ng pagsisikap eh. Kasi sa pagsisikap may suffering. At sa suffering na yon meron kang maaabot. 'Di ba? Kasi kahit nga kumain, nakakapagod eh, puking ina. Kakain, susubo kang ngunguya. Sasakit na yung pakaputa ka na. Mamapagod ka na, para gusto mo lang, pahinga ka lang. Kaya yung ibang tao, napakatalino yun. Pag kumain sila, pakunti-kunti lang, parang sobrang bagal. At sa sobrang bagal nila kumain, nabubusog na sila. May mga ganun mga individual talaga. Na-appreciate ko tuloy si Apex dito kasi nakakatawa yung mga pinagbabanggit. Ang dami natin natututunan, guys. At sorry, napapakwento ako. Kasalanan ni Apex to, napakwento ako. Anong barko, wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. Imbis na magtiktik kalawang mamili ng weak na kalaban. Ang gusto ko pick na agad bakbakan sa south. Nababad ng gusto, lalong pinahusay. 1, 2 por 2, 3 isa buhay. Naihanay ako sa mga tunay. Yung bata na nag-solo flight nun sa malugay. Dumaan ng pandemya, handa pa rin gumera. Kaso dami niyang pinagdaanan, so parang sinasabi rito ni Apex yung diary niya, no? Ano yung pinagdaanan niya sa flip top, enjoy lang, ang kailangan mo lang gawin talaga, manalo, makipagsabayan, ipakita yung husay mo. Kasi dati yung goal talaga, kaya mo bang labanan to? Kaya mo bang talunin to? Paano kaya pag tinalo ka dito? Parang yun yung laging usapin, you know? Yun yung laging usapin, paano, diba? Tuloy natin. Ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba guy sa mga tunay. Yung bata na nag-solo flight nun sa malugay. Dumaan ng pandemya, handa pa rin gumera. Kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala ko. Fast forward 2022, laban ko kay Senior, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira, miski na residue.
Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video, garapalan na hindi na tinatago. Yari ka pati yung presidente pinanggago. Alam kong pwede kahinatnan ng ginawa ko. Buti kahit papano, merong pinagbago. At di totoo na matagal ko na yung pinaplano. Kung meron ka problema dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag yun sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tangin ang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yung pusta 1,000,000, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain ng mga horado. Tensyonado, emotion, pressure, halo-halo. Kaya sa entablado, nagmukha kong barumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayang pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver si Loons kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabe sumakay. Kahit di imbitado, pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Bumili ng sariling alak at ng mangunguya para di masabi na Ang kapal naman ng mukha. nandun din lahat ng pasimple na namumutya. Pero baliwala, good level yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic. Pati si Luns wala pa, ba naman yan awit. Tinawag ng bantay, si Enigma daw nagalit. At ang sabi sa akin, Pinapaalis ka ni Arik. ang sabi ko ganun ba, di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako, gusto kong mga musta. Kahit di nabigyan ng laban ay wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. Kaso eto na yung ending ni tanga. Pero ang bait ni Kuya Dennis talaga. Ba't ka pa pumunta? E-ekis ka na nga, Diyos nga napapatawad ay 80s ka pala. Tinanggap ko kahit na masakit. At least malinaw na din ako makakabalik. Na-miss ko yung yanig, pagod at stress lang kung maraming sabik. Kay Bato sa Apex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin. Kalaban titirisin. Shout out sa mga bago, hindi pa bulong. Mindanao, Visayas, pati sa Luzon. Dire-diretso lawag magningas kugon. Nauubos na yung magaling, mali ako dun. Sa mga tagahanga na nanonood sa atin. Ganda ng ginawa ni Apex dito, pero sa totoo lang, kailangan mo rin talagang maging responsable sa decision mo eh. Kasi pag may issue talaga sa mga ganong klase ng mga organisasyon, internally talaga siya ginagawa. Internally siya inaayos, internally siya pinag-uusapan. Hindi siya nilalabas. Kasi ang nangyari kasi, ang sistema, parang nilabas mismo sa battle. Kumbaga nag-uusap-usap tapos ina-expose na ng mga ganong bagay. Harap-harapan. I mean, okay yon na merong ganon talaga na kailangan mo sabihin sa labas kung ano yung nararamdaman mo. Kasi pag pinapahiya nyo sa YouTube yung nangyayaring mga dumi sa flip top, hindi nyo lang pinapahiya basta yung flip top. Pinapahiya nyo si Enigma. At hindi nyo lang pinapahiya si Enigma, pinapahiya ninyo yung buong sistema. At hindi lang basta sistema, but buong kumakatawan sa liga na yon. At para sa akin, ako, honestly, sasabihin ko yung katotohanan na base sa nararamdaman ko. Para sa akin, katraidoran yun. Bakit? Kasi in reality, lahat tayo merong say. Gusto natin mag-express ng feelings natin. Gusto natin sabihin ng ganito, sabihin ng ganyan. Pero, once na tumanggap tayo ng pera, regardless kung TF mo, sugal na rin yun eh. 'Di ba? Ang hirap magsalita na merong hurado na nagsusugal, nagtatayaan. I mean, it's their choice, 'di ba? Kasi pinili mo rin namang maging masaya na sumali ka ng liga, ilaban mo yung karangalan mo doon. Kasi nagsusugal ka ng dangal para manalo ka. Tapos nakakakuha ka ng TF, depende pa kung panalo o talo ka. May TF ka pa din. Sinusugal mo yung karangalan mo, yung personalidad mo, yung ego mo, yung kagalingan mo, yung skills mo. Sa harap ng maraming tao, kalaban yung isang individual. Ito yung modern na idea ng gladiator. 'Di ba? Yung mga spectators, mga judge man yan, mga tao magpupustahan, paano ba natin isipin? Sabihin natin na, let's say, 2010.
bago pa magkaroon ng mga pustahan ng pandemic, mali mo, may nagpupustahan na talaga, hindi lang ganun ka-expose. Pero dahil yung bawat individual, tumataas yung ego nila, mas nagiging natural sila, mas nagiging confident sila, mas nagiging hayok, parang wala na silang pakialam. Kasi we're living in a different world. Kumbaga, meron tayong reality world, meron din tayong social media world. Parang, hindi natin naiintindihan na parang, may mga tao na din na parang para sa kanila hindi na ganoon kaimportante yung prinsipyo sa idea na yun. Ang importante dito na parang yung mga tao kasi na tumataya at pumupusta ng pera, hindi lang sila basta tumataya. Tinataya din nila yung karangalan nila, tinataya din nila yung respeto nila, tinataya din nila yung pabor nila sa iyo. Kumbaga, kung ako pumusta kay Apex, hindi lang ako basta pumupusta. Pumupusta ako kasi alam ko kaya mo. Meron akong tiwala sa'yo, meron akong trust, at may faith ako sa'yo. Katulad din ng pagpusta mo sa libo-libong mga tao, lumaban sa harap ng entablado para dungisan, sabihin ng masasakit, ay paglaban, para sa kakarampot na TF. Kasi yung ganong klase ng bagay, gusto ko sanang maintindihan niyo, dapat internal yan eh. Kasi nangyayari yan. Dati pa. Wala pang flip-top nangyayari yan eh. At alam niyo kung saan gagaling yan? Saan nangyari yan? Kay Andrew E. Kay Kuya Drew. Mga ganyan mga bagay, katraidoran yan eh. At ang hirap pag tinatraidor ninyo o sinasabihan nyo ng masama, yung tao na nag-expose sa inyo, na nagbigay sa inyo ng pagkakataon para magkaroon ng pangalan. At ang hirap magsalita tungkol dyan kasi ayokong mabastos o madisrespect sa Apex kasi I love Apex, you know. At yung mga sinasabi ko dito bilang isang individual na nagsusuri lang at nagre-react, hindi ko intensyon na masaktan kayo, i-disrespect kayo, o atakihin kayo. Lagi niyong isipin, nandun lang ako palagi sa tama. At yun yung tama. Minsan, kung yung tama ay masakit, wala tayong magagawa. Kasi kung pupunahin natin yung mga tao nagsusugal talaga kayo. Umpisa pa lang. Once na tumungtong kayo dyan sa stage, sabihin niyo na magkaiba yung paglaban dyan, skills yan. Guys, hindi. Kahit saan nyo tingnan yan, kahit anong angulo, kahit anong excuse, kahit anong label ang ilagay ninyo, anumang meaning, tandaan ninyo palagi. Sa psychology, human beings are meaning machines. We are meaning machines. Ibig sabihin, sa atin nakasalalay kung anong meaning ang gusto nating ibigay sa kung ano yung nakikita natin. Tayo nagpo-project ng meaning na yon. So ngayon, yung meaning na sinasabi ninyo na keso ganito din yan, keso ganyan lang yan, keso skills lang yan, keso battle lang yan, lahat yan babagsak sa idea ng pagtanggap nyo ng pera at pagsugal pa rin ninyo ng karangalan ninyo sa harap ng maraming tao. Sugal pa din yun, guys, kahit saan ninyo tingnan. So para sa akin, okay lang na ilabas ni Apex yung nararamdaman niya kasi pakiramdam niya merong mali. 'Di ba? Minsan kasi hindi tayo ganoon katalino pero pakiramdam natin, sa gut natin, sa feelings natin, merong mali at kailangan itong itama, 'di ba? At pakiramdam natin pinagtutulungan tayo ng mga tao at parang sinasabi ko lang yung tama, ba't hindi ako maintindihan? Hindi ka maintindihan kasi pakiramdam mo parang inexpose mo yung corruption, in-expose mo yung hindi tamang attitude o behavior, in-expose mo yung bagay na hindi naman kinasanayan ng liga. Kasi yung liga parang ano yan eh, parang katuwaan lang dati, hindi masyadong seryoso, parang skills lang, tapos magkakaroon ka ng TF, parang performance lang. Pero lagi nating isipin na parang the more na lumalaki yung liga, lumalaki din yung inaambag ni Enigma dyan. Lumalaki yung pag-ambag ni Enigma, lumalaki din yung responsibilidad ng bawat tao. At sa paglago ng battle rap sa Pilipinas, sa paglago ng flip-top, kasabay din yan yung paglago at pag-improve ng bawat individual. Marami na silang naiisip ngayon, marami na silang nakikita, marami na silang nakikitang pwedeng gawin. 'Di ba? Kung dati, talagang labanan lang ng skills, makikita mo, may bastusan, may murahan na. Sooner or later, hindi lang siya may bastusan, may murahan na, meron ng damayan ng mga magulang, damayan ng anak. Dati joke-joke lang eh, 'di ba? Cool lang, 2 minutes, 10 1 minute lang. Hindi, ngayon may damayan na ng anak. Ngayon meron ng imaginary putang ng may mga baril-baril na papatayin ka na. Tapos nagkaroon na ng suntukan sa mismong stage.
To the point na may jowa na, iyot na, may mga ganito na, kadumihan na. O, di ba? May mga ganun na, nag-i-improve. At lumalala na. Yung mga artist mismo nag-e-evolve sa kung ano yung sinasabi nila para mas lalo silang umintense, maging pogi sa camera, maging mas madumi, mas malakas. Ganon din yung mga nakikinig, mga judges. Yung mga nakikinig dyan, yung mga audience, nakakaisip na rin yun ng idea, magpustahan na lang tayo. Sa boxing nga may pustahan, performance lang dati yun. So ganon, ang pinaka-point na gusto kong sabihin, the more na lumalaki ang liga, the more din na nag-i-improve yung mga tao. At marami silang nakikitang mga bagay na pwede naman gawin regardless kung masama o mabuti man siya. Lagi natin isipin na dapat ready tayo sa pwedeng mangyari at hindi personally, hindi responsable si Enigma sa mga bagay na ganun. Kasi ang trabaho ni Enigma patakbuhin yung liga at magkaroon ng safety. Yun ang naman yun talaga eh. Safety. Kailangan hindi kayo masaktan, mag-enjoy yung mga tao. Kung magpustahan man kayo, magpustahan kayo. Diba? Pera is pera. Ang pera nawawala. Diba? Pero ang mahalaga, nandyan kayo. Buhay. Nag-e-enjoy kayo sa kung ano yung pinapakita ng flip top. Kasi at the end of the day, alam na Enigma, kumikita din siya. Alam din na Enigma, nagbibigay siya ng pera sa inyo. Nagsusugal siya. Tinataya niya yung kinikita niyang pera sa inyo na makapagbigay kayo ng maayos na performance. Diba? Nakakahiya yun, binayaran kayo ni Enigma, tas patoing, ganun yung mga putang inang performance ninyo. Yung iba, nag-i-staffa pa. Tumatakbo sa laban nila. O diba, mas naagago yun. Diba? Nagbigay sa inyo ng pera, tumaya si Enigma sa inyo ng pera, tapos nag-i-expect siya na makakita na maayos na performance mula sa inyo. Tapos hindi kayo nagsusulat. Nag-freestyle lang kayo. Diba katarantaduhan yun, guys? Tinayaan kayo eh. Diba? Tumaya siya. Diba? Isipin ninyo, hari ako. Isipin nyo lang, hari ako sa isang castle. Tapos sabihin ko, sige, tataya ako kung sino pinakamagaling magpatawa dito, etong clown na to o etong clown na to. Magpupusta ako, babayaran ko kayo ng talent fee kung sino yung mas nakakatawa. Ganon din yun sa flip top, guys. So ngayon, kung wala nang control sa Enigma kung ano yung decision ng ibang tao. Kasi regardless, kahit pigilan niya na walang pustahan, diyan sa backstage, sa mga ano na yan, sa laban na yan, sa mga hurado, magpupustahan pa ninyo, magpupustahan yung darating ang panahon. Kahit anong pigil ninyo. Pwede silang mag-reaction video lang, tapos magpustahan na sila eh. Live silang manood, diba? O bago pa mangyari yung laban, pinost pa lang kung sino yung magkakalaban, nagpustahan na sila. Wala ka na magagawa doon. Ngayon, mas naging exposed lang. At sa akin, mas mabuti nga maging exposed lang yung mga ganun-ganun eh. Kasi para makita nila na parang hindi na talaga siya pambata. Diba? Pangmatanda na talaga ang flip top. You know? At yung mga bagay na yan, gusto kong maintindihan niyo to dahil sa tingin ko, matatalino naman kayo lahat, diba? Si Enigma, tinatrato kayo as responsible adult. Maging adult kayo sa sarili ninyo. Diba? Sa sarili ninyong pagtingin, sarili ninyong pananaw. Nag-e-expect si Enigma at lahat ng buong team ng flip top na ginagawa ninyo yung tama. Ngayon, kung hindi nyo ginagawa yung tama, nasa inyo na yun. Diba? Hindi nyo na yung kasalanan. Para sa akin lang, wag nyo nang traidorin si Enigma. Kasi, napanood na namin yan eh. Nakita na namin yan dati. Saan? Kay Kuya Drew. Nakita na namin yung pang-traidor kay Kuya Drew maraming beses. So alam namin, sinabihan ko si Enigma, sinabi ko to dati, hindi kay Enigma, pero sinabi ko to sa video ko dati. Ako'y natatakot na alam ko sa dami ng mga nakilala ni Enigma na artist, may mga tao dyan na tatraidor sa kanya. Kasi nangyayari talaga yun eh. Babastusin siya harap-harapan. Bakit ka pa niya harapin? Diba? Para saan pa? Marami magagalit, oo. Magagalit sa kanya na parang presidente siya, ulo siya ng liga. Oo, pero tingnan mong mabuti. Tingnan mong mabuti. 'Di ba? Tingnan ninyong mabuti kung anong nangyari. Hanggang ngayon okay ang flip top. Siguro yung pag-alis din ni Apex, pag-alis ni Akata, ni Nico, pag-alis ni Lanceta, nakatulong pa. Kasi ngayon tuloy-tuloy ang pa rin ang flip top, walang drama, hindi siya nagke-create, wala naman kayo narinig kay Enigma na drama. Hindi niya naman inatake si Apex, hindi niya naman inatake si Akata, hindi niya naman inatake si Lanceta. Kayo lang yung gumagawa nun eh.
Nananahimik siya. Ginagawa niya yung best niya sa lahat ng mga kaya niya para magpatuloy ang liga. Wala kayong naririnig. Ginagawa niya lang yung responsibilidad niya at bilang responsableng ulo ng liga. Kasi lahat ng organisasyon, lahat may black sheep, lahat merong mga tao na parang di sasang-ayon kung paano patakbuhin. Pero lagi niyo tatandaan, Enigma is not perfect. Tao lang talaga siya. And hopefully maintindihan ninyo na ganun talaga. I mean, minsan talaga makakaramdam tayo na parang ano bang dapat. Kung magbibigay ako ng advice sa mga flip-top artists, sabihin nyo, Sir Plan, anong dapat naming desisyon, ganito, ganyan, ganyan. Magtanong kayo. Hindi kasi masamang magtanong. Ayun ang problema sa inyo. Eh. Kung kilala ninyo talaga si Enigma, kausapin ninyo. Si Enigma, bully din talaga yan. At ayaw niyang, I'll be honest, nakita ko ng harap-harapan si Enigma. Yung picture kami, ipapost ko dito. Nakita ko ng harap-harapan si Enigma. Sa tingin ko, okay naman siyang individual. You know? Saan ka makakita? Ang daming tao nakapila, hinintay niya na maubos, nagpapapicture siya, di ba? Hindi siya madamot na tao at para sa akin, ginagawa niya lang yung responsibilidad niya. At kung natatapakan niya kayo, hindi niya yung intention. Kailangan niya lang protektahan yung peace of mind niya. Kailangan niya protektahan yung liga. Kailangan niyang ipakita sa inyo na hindi biro yung ginagawa ninyo. Kailangan niyang ipakita na siya yung authority. Kasi pag nag-fold siya, ang hirap. Diba? Na parang pwede palang ganun-ganunin lang pala si Enigma. Oo, may kasalanan kayo ba? It will take some time. 'Di ba? Kung talagang 'di ba? Kung talagang nakasama ba talaga si Enigma sa inyong lahat? 'Di ba? Kung talagang masama ang tingin niyo sa kanya, kung talagang gusto niyo makipag-ayos, bigyan niyo siya ng peace of mind. 'Yun lang yung kailangan niya. Bigyan niyo siya ng peace of mind. Bigyan niyo siya ng maayos na lifestyle. Huwag niyo na lang siyang guluhin. Hayaan niyong gawin niyo yung responsibilidad niya bilang isang presidente ng liga. Gawin niyo yung nakatadhana sa inyo. Artist naman kayo, gawin niyo. Kasi tulad niya, meron din kayong destiny. Ano yung para sa inyo? Ngayon, kung sa tingin ninyo hinaharangan ni Enigma yung destiny niyo para bilang maging battle artist, hindi naman eh. Hindi lang kayo pinapatungtong sa flip top. Pwede kayong gumawa ng sarili ninyong battle league. Doon kayo sumumpa, paghusayan ninyo at galingan ninyo. Kasi in reality, baka protection nyo pa yan eh. Protection ninyo na hindi makapunta sa liga. Protection, baka kung ano pa mangyari sa inyo eh. Diba? Protection, baka hindi ma-stress pa kayo doon. Baka hindi na kayo makasabay doon. So, much better na mag-create kayo. Parang binibigyan kayo ng sign ng Diyos, ng higher power, ng greatest creator. Na baka meron kayong destiny na iba na dapat ninyong gawin, na kailangan na kayo na mag-produce, na kailangan na kayo na. Kasi, hindi natatapos ang buhay ninyo sa flip-top. Yun yung lagi nyong titingnan. At regardless, sabi nga nila, 'di ba? Ma-share ko lang. Sabi nga nila, 'di ba? Bawat tao may kanya-kanyang barko. Tapos yung mundong to parang isang malaking dagat. So lahat tayo may sariling bangka. Ngayon, pag yung bangka natin, minsan wala tayong magagawa kundi i-make sure natin na yung bangka natin o yung bangka ng kasama natin o nakakilala natin, ng tropa natin, mag-sail ng maayos. O, diba? Ngayon, siguro, ginawa ni Enigma, sa tingin ko, ready ka na Apex, or parang, kung di mo talaga gusto dito, okay, mag-sail ka na lang, sarili mo, diba? Hindi ka sinaktan, hindi ka lang pwede dito, pero sa tingin ko, kung sa tingin mo, kaya mo, mayroon kang ibang purpose sa buhay mo, at kailangan mo pa akong saktan, kasi hindi naman yun madaling paraan, hindi naman yun maliit na bagay. Sa tingin mo, kung kaya mo yung sarili mo, then mag-sail ka. Diba? At ganoon din dapat yung gawin mo, Apex, na parang, okay, pasensya ka na, nagawa ko na, at may mga tao talagang, hindi naman sa hindi nagpapatawad, pero pinapatawad ka, kaya lang, ayaw na ng communication. Diba? May ganoon talaga mga individual kasi, pag sinabi nila na ang Diyos hindi nagpapatawad, totoo yun. Pero ang Diyos kasi, ang Diyos nagpapatawad, totoo yun, kasi ang Diyos perfect eh. Diba? Pero tayo hindi tayo perfect eh. Hindi tayo perfect talaga. Ang Diyos kaya. Perfect siya eh. 'Di ba? Nagbigay pa nga siya ng anak eh para sa atin eh, para tayo masalba, 'di ba? 'Yun.
So tayo, hindi tayo perfect at because dahil hindi tayo perfect, may flawed tayo at minsan hindi tayo makapagpatawad kasi hirap tayo, masakit, 'di ba? Nakakainsulto at hindi tayo makapagpatawad dahil hindi tayo perfect. Ang Diyos perfect eh. Pwede niyang gawin lahat, pwede siya magpatawad, pwede niyang gawin lahat. Kung gusto niyang masunog ka, gibain yung bahay mo, bagyuhin ka, mamatay ka ngayon, nasa kanya yun kasi perfecto siya. Pero tayo dahil human being tayo at hindi tayo perfect, minsan hindi tayo makapagpatawad o hindi natin ma-open up sa'yo yung inis natin dahil hindi tayo perfect. At hayaan na lang natin si Enigma na mag-sail din. You know? At tulad ko, I'm sorry Apex mahal kita, I like you, but sa tingin ko naka-destiny ka sa ibang bagay. At doon ka na lang mag-focus sa ganda ng kanta mo, nag-subscribe ako sa'yo, wag mo mamasamain yung mga sinasabi ko sa'yo at kahit kay Enigma, hopefully hindi niyo masamain yung sinasabi ko. Ako ay big fan ng Flip Top. Big fan mo ko Apex, big fan ako ni Enigma. At ang gusto ko lang, magkaroon kayo ng sarili ninyong buhay. You know, mag-focus ka sa rap ng sarili mo at hayaan mo mag-focus si Enigma sa sarili niyang karera bilang isang leader ng Flip Top. Kasi kung magkasakit si Enigma o mawala siya sa mundong to, Flip Top is never gonna be the same. Kailangan tanggalin ni Enigma gamit yung intensity na personalidad niya. Kasi binabayaran siya ng YouTube para maging ganun yung ugali niya. Para irespeto siya, galangin siya, 'di ba? Para maging okay yung pakikitungo sa kanya, hindi kasi biro yung ginagawa niya diyan. Hindi yan tangina biro, men. Never. Sa tanang buhay ko. Kasi ako, 'di ba, ang hirap niyan, mahirap na mahirap yan. And may mga individual na parang ang hirap to the point na ang dami mong papakisamahan, tapos ang dami magre-request, ang daming binabanggit ka sa battle, ang dami gusto kang sirain, maraming kalaban si Enigma. Hindi lang basta imaginary, mental, you know, stress, fatigue, you know, dapat na asikasuhin. May mga internal pa yan. Problema din sa putang inang bouncer, problema din sa putang inang lightning, sa mga budget, tangina sa mga copyright. Ang daming problema. May mga artist na putang ina mangungutang, magre-reach out, may sinabi si ganito, sinabi si ganyan. Maraming problema. Hindi biro yung dinadaanan ni Enigma. At kailangan talaga bigyan natin siya ng peace of mind. At ang kaya nating i-offer at maitulong kay Enigma, gawin niya lang yung trabaho niya bilang isang head ng liga. Ganun pa man, gawin mo rin yung dapat mong gawin. At sa ibang mga artist, sana magsilbi tong aral sa inyo na huwag nyo nang pakialaman kung ano yung nangyayari sa liga, kung ano man yung problema doon. It's better na sabihin nyo kay Enigma, Arik, may nagkakaroon ng pustahan dito, okay lang ba sa'yo yan? Si Arik, pag sinabi niya, wala tayong magagawa dyan, let it go. You know? Kasi, at the end of the day, uncontrollable yun kahit anong gawin ninyo. Kasi si Arik mismo pumupusta sa skills ninyo at talento ninyo, 'di ba? Para mapanood kayo ng tao, 'di ba? At the end of the day, may byproduct pa rin yung pagpusta niya sa inyo. Kahit saan yung tingnan pagpusta kasi yun eh. Anything na merong pera na involved, pusta yun. So, yun yung gusto ko. Pag tiningnan niyo sa ganong klase ng mentalidad, magiging malinaw lahat. Kasi sa inyo, meron pa sa inyo mga patwitams pa eh. Mga papogi, paganda pa na parang may kanya-kanya pa kayong opinion na parang ang tatalino ninyo, guys. Yung mga naisip nyo, naisip ko na rin yan, guys. Pero kailangan nyo lang pumili ng pinaka-the best at direct. At sa tingin ko, ang problema kasi sa ibang mga tao, nilalabanan nila yung sinasabi ko. At babalik sa inyo yun. Kada laban ninyo sa sinasabi ko, babalik sa inyo. Kasi hindi nyo nakikita yung gusto kong sabihin. At once na nakita ninyo, sooner or later, babalik kayo rito at marirealize nyo tama yung sinasabi ko. Sir Plan, tama pala kayo. Sir Plan, tama kayo dito. Sir Plan, tama. Kasi na reality, ganun talaga eh. Trabaho ko to, therapist ako, psychotherapist ako. At, human behavior talaga yan, guys. Wala kayong magagawa kundi ganun talaga. Ang tao nag-e-evolve. Kung ang tao nag-e-evolve, liga pa kaya. Diba? Bansa nga nag-e-evolve eh. Diba? Kumpanya nag-e-evolve. Diba? Tandaan niyo palagi may ganun guys. At sa pag-evolve, maraming nangyari. The more na lumalaki yung isang organisasyon, syudad, city, the more na maraming nangyari. Sa syudad nga may criminal eh. May crime guys. Diba? Sa school ninyo, sa isang school, may kanya-kanyang classroom. Sa bawat classroom, may kanya-kanyang black sheep doon. May kanya-kanyang magugulo.
May kanya-kanyang sa gang-gang nga eh, 'di ba? Isa doon talagang psychopath, 'di ba? O, tarantado talaga. Mahilig magbida para lang makaiyot. O, 'di ba? Pare-pareha yan, guys. The more na lumalaki, the more na meron kang tatanga-tanga na makikilala. The more na meron kang, retarded na mga kasama na gagawin yung mga bagay na hindi mo inaakala pwede pala gawa. Kasi nag-i-evolve ka eh. 'Di ba? Oh, 'di ba? Lahat kayo mga tropa, puta, cool lang kayo. Lumalaki yung liga. Tapos nagpapasok kayo na kung sino-sino, may mga patoyong papasok na, magpo-post na, putang ina, baka pwede to dito. 'Di ba? Kumpisa, guys, wag na tayo magtanga-tangahan, guys. Alam niyo yung sinasabi ko at wag niyong lolokohin yung sarili niyo. Na ako, honest lang ako at palagi akong nasa tama. Pag sinabi kong palagi ako nasa tama, nandun lang ako sa tama. Kung ano yung tama, nandun lang ako. At lagi niyong isipin yan, human beings are meaning machine. Lahat tayo gumagawa ng meaning sa base sa nakikita natin. Pero pumili lang kayo talaga. At huwag kayong malulunod sa idea na yun. Na kung ano yung naiisip. Na overwhelmed kasi kayo guys eh. Na parang, oo, may nararamdaman kayong sakit, di maganda at hindi tama. Pero minsan, oo, kailangan nyo talagang sabihin. Pero paano nyo ba sasabihin? Papaano? Sa papaanong paraan ba? I-expose, sirain. Yung flip-top, bahay nyo yan eh. Bahay nyo yan, guys. No, once na in-expose nyo yung mga bagay na internally dapat pinag-uusapan ninyo. Wala na yung sinusunog nyo yung sarili nyong bahay. At hindi nyo lang sinusunog yun, kawalang respeto rin yun kay Enigma sa mga bumubuo nito. Kahit sa kapwa ninyo artist o rapper. Kasi yung iba, wala naman silang pakialam eh. Wala silang pakialam. Tandaan nyo palagi to, everything is two-way. Two-way street. 'Di ba? Lahat yan merong kanan, may kaliwa, may south, may north, 'di ba? Lahat yan merong tinatawag na opposite. Yin yang, kumbaga, 'di ba? So ibig sabihin, kung nakikita mo na masama 'yon, huwag mo nang gawin. Kasi mabuti ka eh, 'di ba? Kung nakikita mo sila nagpupustahan, huwag ka na makisali. Kasi nga mabuti ka eh, 'di ba? May opposite at sa tingin ko, opposite yung nakita mo. 'Di ba, mabuti ka, pakiramdam mo na disrespect yung liga at pati ikaw dahil may nagsusugal sila. Huwag mong gawin kung ano yung ginagawa nila. Yun yung pinaka the best na bagay doon. Yung puntahan mo yung tama para sa sarili mo at ikakakasaya ng loob mo. Yun lang yun. Kasi may mga tao talagang gumagawa ng masama at hindi natin makokontrol. At pag ginagawa nila yun, they have to be responsible for themselves. At yun yung pinakatotoo doon. At I'm sorry to say this, responsable kayo sa action ninyo. Tandaan niyo palagi. May balik kasi yan, guys. May balik yan. Bumabalik yan. Ganun pa man, guys. Tuloy na natin to, guys. Medyo nalungkot ako sa sinabi ni Apex, pero ini-explain ko yung mga bagay na to para mas mabigyan kayo ng linaw. Akin, hinugot niyo ko sa kumunay na malalim. Di ko man matupad ng mga bulong sa hangin. Gusto kong malaman yung kayo bumuo sa akin. See? Sa buhay natin kailangan 'Di ba? Kayo bumuo sa akin, kumbaga, na-develop siya sa flip top. Kaya parang bahay niya at napakasakit na pinaalis siya sa bahay na kinagisnan niya. Kasi minsan, hindi naman sa pagano, minsan hindi naman sa idea na parang wag tayo magsalita, pwede kayo magsalita talaga. Pero yung sasabihin niyo kaninyo ba ipaparating talaga? Kasi mahahati yung ano ng mga tao. May mga tao na, ba't nagpupustahan? Pero dahil nai-stuck kayo sa idea na yun, nakakalimutan na ninyo yung pag-i-evolve. Diba? Sabi natin hindi pag-i-evolve, kundi paglago. Diba? Kung hindi nyo maintindihan yung English, paglago. Try natin. ng sakripisyo upang marating ang sariling paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod. May plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapos. Eto na yung huling minuto ko tapos. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip Top, may ultimo adios. Sorry Apex kung you feel that way kasi but in reality mas magandang bagay na umalis ka rin talaga sa flip top kasi ngayon nagiging malino sa iyo lahat kung ano yung dapat na priority mo. Nakakamiss ang flip top, totoo yan, especially sa mga taong hindi bumabattle. Kung sobrang miss na miss mo yung flip top, ano, tignan mo nga sa maestro, ang pakialam sa flip top. Yung iba mga artist nga, hindi na miss yung flip top kasi iba na yung panahon eh. Iba na yung panahon.
At na-appreciate ko kung nami-miss ni Apex ang flip top. Saludo sa ganyan kasi may mga artist na parang wala na silang pakialam sa flip top din talaga yun. Yung iba nga di bumabalik si Fuego. Where's Fuego? 'Di ba? Oh, idol ko yun sa Fuego. Asan si Fuego? Si Camel to, si Scarm, wala. Oh, ano niya sa kanila? Ayun, wala. Di mo na makita. Oh, 'di ba? May mga ganun, ba't sila ayaw na nilang bumalik? Ba't di sila makabalik? Bakit? Anong meron? 'Di ba? Parang kasi alam nila, parang nag-iba din talaga. At nakita ko si Apex, di ko alam kung naalala ni Apex, pero kasama ni Apex, si Zaki, habang nagbablog si Zaki, nakausap ko sila papunta ako ng banyo. Umuulan pa nun. Vuelta Balentong, last September nandun ako. Yeah. So may picture kami ni Zaki andito at picture din ni Arik nandyan. Wala kami picture ni Apex kasi bigla na siyang umalis eh. Nakita ko na lang si Zaki naglalakad doon sa may harap, hawak-hawak yung camera, nagsasalita siya mag-isa. So, yun. Nakausap ko si Plasma. Yan. So, yan, sa banyo. So, yan. Nakita ko, nag-hi ako sa inyo, kinausap nyo, nag-peace bump pa tayo, pero other than that, that's it, you know. So, na-appreciate ko yung ginawa ni Apex dito, pero sa tingin ko, kailangan mo na rin talaga mag-move on. And I'm sorry kung ang tagal bago ka makapag-move on. Siguro, dahil mabuting tao talaga si Apex K. Kasi, I'll be honest, Apex, kilala kita kasi, napanood kita eh. Napanood talaga kita. Yung unang laban mo, napanood ko. So, hopefully, ma-realize mo na hindi man tayo magkakilalang totoo. Napanood ko yung unang laban mo at saksi ako sa growth mo talaga. So, nakita ko kung gaano ka pa-shy boy, katulad ni Abra. Kasi bata pa kayo. Tingnan, tanda ko na guys. Magka-40 na ako. So, lagi niyong isipin nyo na nasaksihan ko kung paano kayo mag-grow. And proud ako sa iyo, Apex. Wag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao. At hopefully, wag kang ma-overwhelm sa kung ano yung nafe-feel mo. Dumiretso ka lang, gawin mo na lang yung career mo. Maglabas ka ng album, gumawa ka ng kanta, magbago-bago ka ng style. You know, suggest ko sa'yo, sige, gumawa ka, 500 na song, kung kaya mo ba. Ako, yung target ko, 1,000, 2,000 kanta, hindi ko alam paano ko gagawin, pero yun yung gagawin ko talaga. Wala na, yun na lang. Kasi, I'll be honest, sooner or later, lahat tayo mamamatay. Mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Ayun yung pinaka-realidad, ayun yung pinaka-totohanan sa mundong to, na kahit anong gawin ninyo, hindi nyo mababago. Mamamatay tayong lahat. At pag na-realize ninyo na napakaliit lang ng buhay, ngayon nga, may issue dito, yung issue dito, you know, ang issue dito parang may kita ninyo na parang minamanipula yung oras. Hindi nyo mapapansin yung 2 linggo, parang 2 araw lang. Sobrang bilis. Hindi nyo na, ang bilis ng oras ngayon, guys. At mapapansin ninyo yun, guys. Ang bilis nating tumanda. So, lagi nyo mag-focus kayo sa health ninyo. Maraming mga artist dyan sa Pilipinas, yung mga nagko-comment sa akin, galit na galit sa akin. Parang, sino ka ba para pagsabihan yung mga artist? Di ka naman sikat. O, sasabihin ko ulit, sa ibang mga artist ng flip top, mga Filipino hip-hop, kahit kanino sinasabi ko, mag-gym kayo. Kumain kayo ng healthy. Uminom kayo ng tubig, mag-vitamins kayo, magpa-araw kayo kahit saglit, matulog kayo ng mahaba, huwag kayo ma-stress. Bakit? Bakit ko kayo pinagsasabihan every single time? At maraming mga putang inang nagko-comment o mga fans ng flip top, hip-hop sa Pilipinas, nagagalit, sabi, ba't ko kayo inuutusan? Bakit? Kasi therapist pa rin ako, kahit saan ninyo tingnan. At tungkulin ko na may make sure ko na healthy yung mentalidad ninyo at yung pangangatawan ninyo. Diba? Hindi nyo maaalis sa akin kasi ganun ako eh. Responsable akong individual at hindi lang ako basta responsable, obligado akong magsabi sa inyo bilang isang professional na kagaya ko. Diba? Ang tungkulin ko, ma-make sure ko na nakatatak sa isip ninyo na alagaan ninyo yung sarili ninyong mabuti. Alagaan ninyo, mag-gym kayo, kumain kayo ng tama, ng healthy, you know, magpakasaya kayo palagi. Maging masaya kayo, manood kayo ng comedy. Marami mga movie sa Viva na dito sa YouTube na mga comedy, manood kayo. Kailangan nyo maging masaya, maging maganda yung ano ninyo, yung genetic ninyo, yung cells ninyo. Kasi when you look good, you feel good, you know. At hindi kayo dadapuan ng mga sakit, especially sa panahon ngayon, maraming sakit.
Yun yung pakiusap ko sa inyo at magdasal kayo palagi. Ganun pa man, napaagad ng kanta Apex. I'm sorry kung ang dami kong sinasabi. Hopefully, hindi ko kayo ma-offend. At kung may nakalimutan man akong sabihin, ito lang gusto kong sabihin. Kung makalimutan ko man iba, ito lang gusto kong sabihin para sa panapos. Lahat nagbabago. At yun yung pinaka-permanente sa mundo. Ang permanente sa mundo ay ang pagbabago. Kung ganito tayo nung umpisa ng flip-top, sooner or later, magbabago talaga yan. At alam niyo yan, sinabi ko na yan ilang beses, kung na bago lang kayo dito, alam niyo lagi kong sinasabi yan. At kailangan maging prepare tayo sa pagbabago na darating sa atin. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. Sana maging ready kayo palagi dahil pag dandyan na kayo sa sitwasyon na yan, paano ba kayo magre-react? Yun. Kaya kailangan ready kayo palagi. So ganun pa man, bibigyan ko ng 10 yung kantang to. Medyo nakakalungkot, pero wala tayong magagawa. Hopefully, Apex, makikita mo yung para sa'yo. Ipagdadasal kita ngayong araw na to na sana mahanap mo yung para sa'yo. At ganoon din kay Enigma sa buong flip-top stuff. Alam nyo, hindi ako madamot sa ganyan. Dasal lang, kaya malakas tayo sa taas. You know, at sa mga tao nagsasabi na hindi totoo ang Diyos. Hindi totoo, ako naniniwala ako sa Diyos. At ito, bibigyan ko kayo ng reason para maniwala sa Diyos at kay Kristo. Lahat ng mga Diyos-Diyosan sa mundong to, patay na. Si Kristo lang ang buhay. Tandaan yan. Buddha, kahit sino pa yan, Horus, kahit sino pa yan, lahat ng mga propesya, lahat ng mga sinasamba sa mundong to na Diyos-Diyosan, lahat sila patay na. Isa lang yung hindi. Si Kristo, nasa langit eh. Diba? Ganun pa man, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo, at higit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kang lahat dyan. Peace out. Kita tayo sa susunod na video.